Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sinasara natin ang buwan ng Oktubre sa pamagitan ng pinakamataas na uri ng panalangin, ang Banal na Misa. Tayo nagpapasalamat sa nakalipas na buwan, sa mga grasya at pagpapala na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Hinihiling natin muli ang kanyang pagpapala para sa paparating na buwan ng Nobyembre. Naway tayo'y gabayan ng Diyos. Di ibig sabihin na bagong buwan ay nawawala ang ating mga problema. Nandyan pa rin ang ating mga suliranin. Pero ang mabuting balita, di tayo iniiwan ng Diyos. Tayo lang naman ang palaging nangiiwan sa Kanya. Aminin natin ang napakaraming beses na kung saan nakalimutan natin, kasama pala natin ang Diyos, mahal pala tayo ng Panginoon, kaya naman tayo nagpatuloy sa ating pagkakasala sa Kanya at sa ating mga kapwa. Tayo magpakumbaba, aminin natin ang ating mga pagkukulang, para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo, na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi
at mga kababayan. Ano pat, mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos ng mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang sila'y kasama nila. Sa kanila, nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos. Kayong mga taga-Siyon, yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa loob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakinggan, ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong nagmamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan. Naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling saka pinayuan. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iahahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na yon.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang pare, hindi ko na po sasabihin ang diocese kung saan siya na-assign. Nagka-cancer po itong paring ito. Pero ang mabuting balita ito, gumaling po yung pari doon sa kanyang cancer. Masamang balita, ito naman, na-assign daw po itong pare sa isang parokya na kung saan napakapasaway ng mga parokyanos. Dahil sobrang stress na stress po itong pari, bumalik yung kanyang cancer. Ano po nangyari? Ayun, namatay po ang pari pagkabata-bata po niya. Kaya ang sabi ko po, dapat palitan na nila yung pangalan ng parokya nila. Gawin na lang Parish of Stress and Sorrow. Di po ba? Kasi ang katotohanan, stress is real. Stress is harmful. Amen. Pinatunayan po ito ng isang pilosopo at doktor. Ang pangalan po niya ay si Avicenna. Nung minsan daw po, gumawa siya ng isang kakaibang eksperimento. Kumuha daw po si Avicenna ng 2 tupa. Parehong edad, parehong laki, at pareho naman pong pinapakain araw-araw. Pero ito po ang twist. Ito ang pagkakaiba doon sa 2 nakakulong na tupa. Yung isang tupa, pinaharap po ni Avicenna sa isang asong lobo. Pero yung isang tupa, habang nakakulong, nakaharap daw po sa hardin. Walang nakikitang panganib. Pareho po silang binubusog araw-araw. Maganda pa nga po yung kanilang higaan. Merong dayami. Pero itong tupa na kung saan palaging nakakakita ng asong lobo, napansin po ni Avicenna. Nitong doktor, nitong pilosopo, paunti-unti siya po ay pumayat. Nanghina hanggang namatay. Namatay po yung isang tupa, hindi dahil kinain siya ng asong lobo. Namatay yung tupa dahil kinain siya ng stress niya. Habang yung isang tupa, tumaba pa. Tignan nyo na, kung ano ang iyong tinitignan, yan ang iyong mararamdaman. Amen? Kung gusto mong gumaan ang iyong loob, ayusin mo ang iyong tingin. Magandang itanong, magandang pagnilayan ngayon. San ka ba nakatingin? San ka ba nakatuon? Anong tinitignan mo sa iyong buhay? Problema o pagpapala? Are you looking at the Lord or are you looking at your burdens? What do you see in your life? Burdens or blessings? You decide. Alam ko, mahirap po mag-manage ng stress. Amen? Kasi ang tali-talino mo. Ang problema, palagi mo pinapahawak yung stress mo dyan sa isip mo, dyan sa utak mo. Pero alam nyo, ang pinakamagandang stress management, pagsuko sa Diyos. Remember that. The best stress management is that you allow the Lord to manage your stress. Let go of your stress to God. Sa ebanghelyo po natin ngayon, narinig natin dinala kay Jesus. Itong tao na nagmamanas. Sa English, meron daw siyang dropsy. Ang dropsy po, pamamaga ng katawan dahil may sobrang tubig sa'yo. Sa harap ng mga Pariseo, pinagaling ni Jesus itong tao kahit na araw ng pamamahinga. Labag po yon sa batas kasi binabawal na magtrabaho sa Sabat. Pero anong talagang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo dito? Hindi siya nagsayang ng oras dahil alam niya, itong taong may sakit, pagod na, hirap na. Sabi ni Jesus, kung nga yung anak mo o yung alaga mong baka nahulog sa balon, kahit na araw ng pamamahinga, di ba? Ililigtas niyo sila. Wala daw sumagot. Walang umimik. Anong ibig sabihin? Silence means yes. Tignan nyo na, palaging gumagawa ng oras ang Diyos para maayos ang ating buhay. Ang Panginoon, gusto niya tayong pagalingin pag tayo ay may sakit. Gusto ni Jesus na tayo ay lumakas. Hindi lang sa ating sakit ng pangangatawan, kundi pati na rin sa ating sakit ng loob. Yan ang mabuting balita, kapatid.
Gusto ka talagang agad-agad tulungan ng Panginoon sa iyong stress, sa iyong takot, sa iyong galit, sa iyong guilt, o namang mabigat na iyong dinadala o inaalala ngayon. Pero hindi ka gagaling, hindi ka magiging masaya kung palagi mong binabalik-balikan yung nagbibigay ng stress sa'yo. Di po ba? Baka makalimutan po natin that stress is a silent killer. Amen? Sabi po ng mga doktor, ang number one reason bakit nagkakasakit ang tao, dahil sa stress. Napakarami po mga stress-related illnesses ngayon. Kaya ang dami, may sakit sa puso, may mga nai-stroke. Kapag daw po nai-stress ang tao, tumitigas yung atay niya. At marami din po nagkakaroon ng diabetes, nasisira ang bato. Bakit? Nag-i-stress eating Ang ginagawa ng iba para makalimutan ng problema. Dinadaan sa pagkain, or much worse, dinadaan sa pag-inom para daw makalimutan na lang, hindi maisip. Yung kanilang mga lungkot, yung kanilang mga paghihirap, hindi mo maaalis ang iyong stress kung hindi mo yan nauunawaan. Amen? What is stress really? Understand this. Remember this. Stress is worrying about something that has not yet happened. Hindi pa nangyari, pero inaalala mo na. Stress yan. Halimbawa, wala pa naniningil sa'yo, pero kinakabahan ka na. Wala namang kateks ang asawa mo, pero pinaghihinalaan mo siya. Wala pang resulta dyan sa board exam mo, pero sinasabi mo, pagsak na ako. May nakapkap ka lang na bukol. Iniisip mo, cancer na yan. Sinasabi mo, mamamatay ka na. Mga kapatid, hindi ka ginawa ng Diyos para may stress. Amen? At hindi mo kailangan kainin, tanggapin ang stress sa buhay mo. You are a child of God. You deserve better. Be better. Amen? Dahil sabi din ng ating Panginoong Jesucristo, kung maalala nyo, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Di ba si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan? Sinong ating pinaniniwalaan o hindi si Jesus? Yan ang ibig sabihin. Dapat maranasan mo ang kapayapaan sa buhay mo dahil hindi ka naman papabayaan ng Diyos. Di po ba? Ang problema ay makakalimutin ka lang. Please, focus not on your stress, but on the Savior. Ang problema, masyado tayong nakatitig sa mga panganib natin sa buhay, yung iyong mga bills, deadlines sa trabaho, expectations. Marami sa inyo hindi makalimutan yung kanilang pagkabigo sa nakalipas. Tapos na yan. Habang mas tumitingin ka sa iyong problema, tandaan mo, mas lumalaki ito sa iyong paningin. As I have said, what you focus magnifies. Lumalaki yung palagi mong tinititigan. Kaya, kung palagi ka nakatingin sa Diyos, mas lumalaki yung faith mo. Pag tinitignan mo si Jesus, diyan lang liliit ang fear mo. Hindi naman po pinangako ng Diyos sa atin na tayo magkakaroon ng stress-free life. Pero ang pinangako niya ay isang stress-proof heart. Di po ba? Kung nga si Pedro lumubog nung tinignan niya yung malakas na alon, ganyan din na mararanasan mo. Lulubog ka, mabibigo ka, mawawala ka. Palagi ka na lang nakatitig sa bagyo ng iyong buhay. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon, tingnan niyo ako. Look at me. Para sa stress-free na buhay, let God handle what you cannot manage. I will repeat that. Let God handle what you cannot manage. Kung hindi mo talaga kaya, edi, hayaan mo sa Kanya. Di po ba? Di naman po masama na magplano, pero yung masama ay yung nakakalimutan mo ang Diyos sa iyong plano. Di naman masama na magtrabaho. Ang masama, yung ikaw lang ang palaging nagtatrabaho. Huwag mo kontrolin ang lahat. Bigyan mo naman ng konting puwang, konting trabaho ang Panginoon. Allow God to be God in your life. Hindi mo naman kailangan hawakan ng lahat dahil merong mga bagay na para lang sa Diyos. Tanungin mo ang iyong sarili,
Ano ba sa aking buhay ang kailangan ipahawak ko na, hayaan ko na, isuko ko na sa Diyos? Kapag sobrang bigat na ng iyong hawak, baka ikaw ay bumagsak, bitawan mo na at hayaan mo na pagalingin ka, palakasin ka, natulungan ka ng Diyos. Amen? Huwag takot ang iyong hawakan, kung hindi tiwala. Ibigay mo lahat sa Diyos ang bigat mo, gagaan ang iyong buhay. Ang mabuting balita, araw-araw, handa ang Diyos para tulungan tayo, para pagalingin ang ating mga pagod na puso. The challenge is, my dear friends, be the sheep who trust God. Kapatid, magandang itanong, kung isa ka doon sa mga tupa doon sa kwento ni Abisina, sino ka doon? Alin ka doon? Ikaw ba yung tupa na palaging nakatingin na lang doon sa asong lobo na papatay sa'yo? O ikaw ba yung tahimik na tupa, kumakain, nagpapahinga dahil alam mo may isang pastol na nagbabantay sa'yo? Don't forget, Jesus is our good shepherd. He is beside us always. Di mo kailangan mamatay sa stress. Namatay na ang Diyos sa krus para magkaroon ka ng stress-free life. Huwag mong hawakan ang hindi mo kayang dalhin. Don't focus on your stress, but focus on the shepherd. Amen? Kaya kung siya ang ating titignan, mawawala ang ating mga takot at pangamba. At diyan mag-uumpisa na aapaw ang kapayapaan ng Diyos sa atin. Kaya magdasal tayo. Hingin pa natin ang mas malalim na tiwala na tayo'y manatiling sumusunod sa mabuting pastol para hindi tayo mawala, hindi tayo magwala, manatili tayong masaya, stress-free na buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, manalangin tayo sa Diyos Ama na tumatawag sa atin bilang Kanyang mga anak, maging malaya sa pamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano'y naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao, bagkus gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakitungo sa mga dukha at inaapi at makita natin si Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, maging paanyaya nawa sa amin ang bawat batas mo na mahalin at paglingkuran ka, unawain at igalang, akayin at gabayan ang aming mga kapwa. Nining namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, mga
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob, nagbubunsod upang gunitain, kamatayan niya para kami buhayin, pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot, sa pagkabuhay niya sa amin kaloob, pag-asa ang dahilan na pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na bangin ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming tinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap na lantaran ay siyang aming makamtan tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Stress is real. And stress is a silent killer. Pero ano ba ang stress? Yan yung iniisip mo na panganib kahit na hindi pa dumarating. Kaya mag-ingat ka. Kung anong iyong tinitignan, yan ang iyong mararanasan. Kung nakatingin ka sa iyong takot, tatakot ka. Kaya naman ang hamon, palagi mong tignan ang Panginoon. Look at the blessings of your life, not at your burdens. Kaya nabibigatan ka kasi gumagawa ka ng problema mo dyan sa iyong isip. Pero palagi mong tandaan, meron tayong isang mabuting pastol na gabay natin, papalakas sa atin. Kaya nga po, ang assignment ko sa inyo, kayong mga nai-stress, maghanap kayo ng picture, ng larawan ng ating Panginoong Jesucristo, the Good Shepherd. If you can, make that your wallpaper, screensaver, print po kayo, lagay nyo sa altar nyo kapag kayo ay nai-stress, nag-aalala, nabibigatan, nalilito, naliligaw, tignan nyo po yung picture ng mabuting pastor. At huwag mong titigilan na tignan hanggat hindi manumbalik ang tuwa at kapayapaan sa iyong puso. Gusto kang sumaya ng Panginoon. Hindi ka ginawa ng Diyos para ma-stress ka. Kaya, isuko mo ang sarili mo sa Kanya ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.